Wow! Yaw, lasing ka na. Tumabi ka. Ako na ang magmamaneho. Huwag kang magsalita ng magsalita, hindi ako lasing. Mag-ingat! Si Yanjing ang nabangga ko. May nabangga tayo. Tumawag ka agad ng pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Siya ang namamahala sa pamilya yan sa Jingchen. Yanjing, kung tatawag ka ng pulis, hindi ako patatawarin ng pamilya yan. Pero kung hindi tatawag ng pulis, mamamatay siya. Sa ngayon, isa lang ang pwede nating gawin. Ikaw ang umako ng kasalanan ko. Nababaliw ka na ba? Ako ang mag-aako ng kasalanan mo. Huwag kang umasa. Kong Zawei, wala ka bang utang na loob? Pinalaki ka ng pamilya Wen sa loob ng maraming taon. Dapat kang marunong tumanaw ng utang na loob. Ang lola mo. Nasa ospital pa ang lola mo. Kung hindi ka papayag sa akin, sasabihin ko sa nanay ko na itigil ang pagbabayad sa ospital ng lola mo. Hayaan ang matandang yun na mamatay sa ospital. Ikaw, bibigyan kita ng 3 bilang. 2. CJ, ako na ang mag-aako ng kasalanan mo. Okay ka lang ba? Ikaw, Yanjing, anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Sinabi ko na. Kapag naging babae kita, hindi ka na makakatakas. Pero ikaw, Binaliwala mo. Ang sinabi ko. Sabihin mo. Paano kita parurusahan? Yanjing, hindi ako ang iyong laruan. Sa anong karapatan mo ako ikinukulong? Pakawalan mo ako. Alam mo ba ang kahinatnan ng paglaban sa akin? Gusto ko ang iyong katawan at kaluluwa. Lahat ay sa akin. Yanjing, ano ba ang gusto mo? Para pakawalan mo ako. Nangahas kang saktan ako. Huwag kang lumapit. Sa pagkakataong ito, wala na akong utang sa iyo. Huwag. Aya. Sa wakas, nagising ka na. Nanaginip ka na naman ng hinaharap. Master, ang babaeng paulit-ulit na lumalabas sa panaginip ko ay tunay na nagpakita. Siya ang iyong itinakdang kapalaran. Mayroon kayong nakaraan at kasalukuyang buhay na kaugnayan. Ngayong nagkita na kayong dalawa. Tiyak na magkakaroon kayo ng pakiramdam sa isa't isa. Nagagalak siya sa iyong init. Nararamdaman mo ang kanyang sakit. Huwag kang magtago. Dahil hindi ka makakatakas. Young Master, ang taong nakabangga sa iyo, noong gabing iyon, ay natagpuan na. Ang pangalan niya ay Kung Zawei. Sumikat siya noong siya ay 11. Siya ay dating tinaguriang henyo na designer sa industriya ng alahas. Ngunit kalaunan ay nabunyag na nagnakaw siya ng disenyo.
Kong Zaiwei. Sa wakas, natagpuan din kita. Young Master, ang isang taong may masamang pag-ugali tulad niya, na hindi lamang nagnakaw ng disenyo, kundi nagmaneho rin ng lasing at nasugatan ang iyong binti. Bakit hindi mo siya ipinaparesto? Para siya ay mahuli. Kailangan ko ring tingnan ang impormasyon niya. Empasya. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng ganito kabaliw na bagay? Ang sinabi ng Shifu. Talagang nangyari. Young Master, ang kamay mo, bakit maraming peklat? Young Master, ang iyong mukha. Talagang nagkaroon ng empasya. Nasaan ngayon ang babaeng si Kong Zaiwei? Nasaan siya ngayon? Si Miss Kong ay nasa Hualong Clubhouse. Inayos ng kanyang madrasta na magtrabaho bilang isang hostess. Tara na. Pumunta sa Hualong Clubhouse. Okay. Dalhin ang wheelchair. Ito. Dahil nabangga mo ako. Hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Talaga bang balak mong sundin ang ayos ng pamilya Wen? Nasamahan si General Fei sa pag-inom. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa ayos ng pamilya Wen, ko maililigtas ang aking lola. Pero, sui-sui. Okay lang. Pag-inom lang naman. Kung gayon, bawat kalahating oras, mag-report ka sa akin. Kung hindi, susugod ako para iligtas ka. Okay. Sumusobra na ang pamilya Wen. 10 taon na nilang ninanakaw ang iyong mga disenyo. Nagdulot ito upang maakusahan ka ng plagiarism. Sa huli, ipinagbawal ka na, okay lang sana. Ngayon naman, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Patuloy akong titingin sa hinaharap. Patuloy at patuloy akong maglalakad. Wiwi, huwag mong alalahanin ang mga pagsubok sa nakaraan. Sumulong ka. Para sumulong ang buhay. Huwag kang mag-alala. Magbabantay ako sa labas ng pinto para sa iyo. Ito talagang nagpapabagal-bagal. Hindi mo ba gusto na mabuhay ang matandang babae na lola mo? Umalis ka na. Ma, bitawan mo ako. Aalis ako mag-isa. Si lola ang nag-iisang nagmamahal sa akin. Hindi ko kayang pabayaan si lola na mamatay. Dali. President Fee. Saan nanggaling ang dilag na ito? Ang ganda-ganda niya. President Fee. Ito ang anak kong si Kong Zaiwei. Dilag. Dilag. Halika, mag-toast tayong dalawa. Kung gayon, Presidente Fei, magsaya kayo. Mauuna na akong umuwi. Ikaw na matandang babae. Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang kasiyahan ko. CJ, kapag nakuha ko na ang pondo, at naging isa sa 4 na malalaking pamilya sa Beijing, ikaw ang unang itatapon ko palabas ng Beijing. Halika. Dilag. Wala na ang istorbo. Halika, bigyan mo ako ng halik. Master Jing, bakit ka nandito? Saan silid si Kong Zaiwei? Nasa silid 205. Ikaw na mukhang anghel. Gusto mo akong patulugin. Hinawakan mo ako. Magbayad ka ng interes sa akin. Pirmihan mo ito para sa akin. Pirmihan, pipirmahan ko. Ang cute na si Lan Huiying. Paglabas ko, papatayin ko siya. Kong Zaiwei. Siya. Posible bang noong panahong iyon, hindi ako sinisingil sa responsibilidad ko. Ngayon nagsisisi na naman ako. Sa litrato, mukhang isa lang siyang inosenteng kunehong puti. Pero hindi ko akalain na isa siyang mailap na pusang kumakagat. Jing Ye. Pinilit niya akong pumirma sa kontrata ng financing. Gusto pa niya akong patayin.
Ang mga tauhan ko nangahas kang galawin. Hindi. Jingye. Hindi ko alam na siya ay. Kalad ka rin niyo siya palayo sa akin. Jingye. Jingye, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kailan ako naging tauhan niya? Binibining kong. Iniligtas kita. Hindi ka ba dapat magpasalamat? Salamat, Ye. Yan, sa pagtulong. Hindi sapat ang salamat lang. Kung gayon, ano ang gusto mo? Binibining kong. Iniligtas kita. Ngayon. Sa akin ka na. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Kung gayon, binibining kong. Paano ka magbabayad? Sa sugatan kong binti. Si Yanjing ay makapangyarihan sa Beijing. Ang paggawa ng gulo sa kanya ay hindi magdudulot ng magandang resulta. Kung gayon, Jingye, anong uri ng interes ang gusto mo? Anong gusto ko? Pumapayag ka ba sa lahat? Binibining kong. Kung gayon, gusto ko. Gusto kita. Sinabi ko na, hindi ako nagbebenta ng katawan. Binibining kong. Kung gayon, ano ang mayroon kang mahalaga? Na may pambabayad ko sa sugatan kong binti. Kung hindi dahil kay Yanjing, ipapadala rin ako ng pamilya Wen sa kama ng ibang lalaki. Tulad ng utos, ginagamit ng pamilya Wen ang buhay ni Lola para pagbantaan ako. Sa lakas ko ngayon, walang sinuman ang kaya kong kalabanin. Kung papayag ako kay Yanjing at maprotektahan niya ako, makakatakas ako sa banta ng pamilya Wen. Mapoprotektahan ko ang sarili ko at si Lola. At hindi ko na kailangang makulong. Sige, pumapayag ako. Pumapayag ako. Kung pipilitin ko siyang ibalik, ang panaginip niya na kinulong siya at nagpakamatay, ay magiging totoo. Para mabago ang kahinatnan na yon, at hindi siya maapi. Ang pinakamainam ay, bantayan siya sa aking tabi. Anong tinatawa mo? Miss Kong, ang ibig kong sabihin, ang Yanshai Group, ang high-end na subsidiary ng alahas, ay nangangailangan ng hiring ng chief designer. Si Miss Kong ay sumikat sa murang edad, at itinuring na, isang henyong jewelry designer. Naniniwala ako, na kaya mo ito. O kaya naman, mas gusto mong umakyat sa kama ko. Nagsisinungaling ka. Hindi ah. Sa lakas ng Yanshai Group, anong klaseng chief designer ang hindi nila kaya? Siya. Bakit ako ang pinili niya? Zaiwei, ililigtas kita. Kayo. Sui-sui, nagkakamali ka. Hindi ito ang iniisip mo. Miss Kong, hindi mo kailangang magmadaling sumagot sa akin. Umuwi ka at pag-isipan mo. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Pero, wala rin akong masyadong pasensya. Sana hindi mo ako paghintayin ng matagal. Ako, basta't mailigtas si Lola. Gagawin ko ang lahat. Wiwi, si Yanjing ay isang malaking demonyo sa Beijing. Paano mo siya nakilala? Wala siyang pakialam kung pumatay siya. Huwag kang makisama sa kanya. Ako. Sui-sui. Mayroon akong gagawin. Kailangan ko nang umalis. Wiwi, anong nangyari? Hintayin mo ako. Ma. Naglakas loob kang ibaba ang telepono ko, ha? Ano ang pinapunta ko sa iyo? Pinapunta kita para samahan si Boss V. Para makuha ang financing. Pero ikaw,
Binugbog mo si Boss Fee. Sinasadya mo ba? Kinakalaban mo ba ako? Wala kang silbi. Sinira mo ang partnership. Sinira mo ang financing. Hindi mo man lang magawa iyon. Wala akong napala sa pagpapalaki sa iyo. Sa nakalipas na 11 taon. Ma, sa tingin ko, ayaw lang niyang maging maayos ang pamilya natin. Kaya niya sinira. Ayaw mo akong maging maayos, hindi ba? Ngayon, Papatayin kita ngayon. bilisan mo. Tatawag ako sa ospital ngayon. Ititigil ko ang gamot ng matandang masamang iyon. Kung Zewei, nababaliw ka na ba? Sumusobra ka na. Noong una, nagustuhan mo ang talento ko sa pagdidisenyo. Nagpanggap kang mabait at inampun ako. Tinutulungan si Wen Yao para kopyahin ang mga disenyo ko. Kaya ako na blacklist. Pinipilit pa ako na akuin ang kasalanan sa aksidente. Yung 10 latay kanina. Bayad na iyon. Sa pag-alaga niyo sa akin ng ilang taon. Kukunin ko ang financing para sa inyo. Pero babalaan kita. Kung susubukan mong itigil ang gamot ng lola ko, wala kang makukuha. CJ, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mayroong isang jewelry banquet sa Makalawa. Pupunta rin doon si Fizong. Inayos na ni Yao Yao para sa'yo. Magpanggap kang waiter. Pumasok ka. Kahit anong paraan, kunin mo si Fizong. Kung hindi mo, makukuha ang financing. Narinig mo ba, Kung Zaiwei? Mula ngayon, kung ano ang ipagawa namin sa'yo. Kailangan mong sumunod at gawin. Talaga. Bakit hindi ko alam? Na ganito kalakas ang pamilya Wen. Yanzong, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Yanzong, siguro itong pasaway kong stepdaughter. May nagawa sa'yo. Papaluhurin ko siya ngayon. Para mag-sorry. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka na. Mag-sorry ka kay Yanzong. Bakit niya ako tinitignan? Maliban sa pagtakip kay Wen Yao, wala akong ginawa. Nagawan ko ba siya ng mali? Siguro, dahil hindi ako pumayag maging design director. Pero hindi pa naman katagalan. Ang ikli naman ng pasensya niya. Ang akin. Pinakikialaman mo rin. Jing Ye, itong si Kong Zaiwei. Nasaktan na nga niya ang binti mo. Bakit pinoprotektahan mo pa rin siya? Nga. Ito ay si Bayan Xiange. May hindi ba kayo pagkakaunawaan? Kong Zaiwei, sino ang sumampal sa iyo kanina? Gumanti ka. Ay, Bayan Xiange. Ikaw, CJ, kung may mangyari, ako ang mananagot. subukan mo. Ang pamilya Wen, pinalaki ako ng mahigit 10 taon. Ang mga 10 latay nila Huiying kanina ay sapat na para bayaran ang kabutihan nila sa akin. Ang bagay na ito, kalimutan na natin, nasa kanila pa rin ang lola ko. Walang saysay kung magpadalos-dalos ako. Lian Hyanggi, hindi niya ako kayang protektahan habang buhay. Hindi siya makangahas na saktan ka kung nandito ako. Mayroon ka bang hindi masabi? Kong Zaiwei, ano ba ang sikreto mo? CJ, dahil sinabi na ni Miss Kong, ang bagay na ito, kalimutan na muna natin. Ay, Pero, kung may susunod pa, hindi na po. Yi Xiange, hindi na po maulit. Ay, ang babaeng yan. Nakahanap pa ng say yan. Tinakot pa ako ng latigo. Pagkaalis ni Yan Jing, tiyak na pagbabayaran niya ito sa akin. kung may mga haspa, nasaktan si Binibining Kong kahit isang daliri. Ang pamilya Wen, hindi na kailangang umiral pa. Hindi. Ay, Binibining Kong, mag-usap tayo sandali. Binibining Kong, ang ganitong uri ng pagiging api. Ayaw kong makita sa'yo. Pangalawang beses. Kung wala kang lakas, ako ang magiging lakas mo. Pero kung magpapatuloy ka, na magpaapi,
Hindi ako magdadalawang isip na gumamit ng espesyal na paraan para pilit kang ilayo. Ginoong Yan, bakit ka? Walang bakit. Tandaan mo ang sinabi ko. Ginoong Yan, ang kamay mo. Ang kamay mo. Si Yanjing ay may mataas na katayuan. May nangahas na hampasin siya ng latigo. Wala kang pakialam dito. Kailangan mo lang tandaan ang sinabi ko. Huwag nang maulit. Ang Ginoong Yan na ito ay talagang katulad ng mga sabi-sabi. Hindi mahulaan. Hindi ko alam kung makilala siya. Ay swerte o malas. Nanay, minamaliit kita. Nakilala mo si Yanjing. Tumigil ka. Pinapayagan ba kitang umalis? Kung mangahas kang humakbang, kahit isang hakbang, sa ospital, ang buhay at kamatayan ng matandang babae, hindi ko napapakialaman. Dahil alam mo na, may relasyon ako kay Yanjing. Nangahas ka pa ring pagbantaan ako. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa kanya? Ikaw, anong pinagkukunwari mo, Kong Zawei? Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para protektahan ka ni Yanjing ng ganito. Pero kung talagang tao ka niya, ikaw at ang lola mo ay matagal nang kinuha. Kailangan pa bang nandito ka para magtiis sa amin? Sige na. Wala akong pakialam kung ano kayo. Sa isa't isa. Basta sa party sa Makalawa. Kailangan mong pumunta. Kahit anong paraan ang gawin mo. Kailangan mong makuha ang financing para sa akin. Kung hindi, tiyak na mamamatay ang lola mo. Good luck. Para kay lola, wala akong ibang pagpipilian. Yanjing. Ngayon, bigla na lang. Niya akong pinagtanggol. Siguradong may dahilan. At ang sugat sa kamay niya. Bakit pareho ito? Nang latay sa kamay ko. Kung malalaman ko ang mga ito, makakagamit ako ng tulong niya. Para iligtas si Lola. Miss mo na ba ako, baby? Sui Sui, ang kumpanya niyo, ang nangunang media sa Beijing. Alam mo ba ang party? Sa Beijing sa Makalawa ng gabi. Naman, ang party na ito ay nag-imbita ng iba't ibang media reporters. Malaki ang event. Ibig sabihin, pupunta rin si Yanjing. Nakapagtataka nga, dati ay hindi. Pupunta si Yanjing sa party na ito. Hindi ko alam kung bakit. Biglang nagdesisyon si Yanjing na dumalo. Inaasahan ito ng media. Gusto nilang makuha ang balita tungkol sa kanya sa party na ito. Ay, bakit ka biglang nag-aalala tungkol dito? Dahil inaasahan ko rin ito. Bakit wala akong nakikitang tao? Mali ba ang impormasyon? Pasensya na, pasensya na. Bulag ka ba? Kong Zaiwei, ikaw pala. Ang liit ng mundo. Hindi ko pa nakikita si Yanjing. Nakasalubong ko na siya. Ikaw. Sa ayos mong iyan. Sawa na si Jinye sa'yo. Lumabas ka para maghanap ng iba. Ang mata mo ba ay konektado sa panto? Dilaw ang nakikita mo. Tara na. Hanapin si Kong Zaiwei. Yeah. Babae. Hindi ka na kay Jinye. Ang lakas pa rin ng loob mong magyabang sa akin. Mga tao. Hubaran niyo siya. Itapon niyo siya sa stage. Huwag kang sumobra. Sumobra. Ngayon, nagpapanggap ka pa. Nagpapanggap kang dalisay at inosente. Sisi. Tingnan niyo siya. Ang babaeng ito ay isang babaeng walang isang salita. Walang hiya. Nakakahiya. Inaasa lang niya ang kanyang ganda para akitin ang mga lalaki. Wiwi. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Kapatid ko pa rin siya. Mag-sorry ka na lang kay Feizong. Kung hindi ka makakuha ng pondo, mag-ingat ka sa buhay ng lola mo. Mag-sorry ka, Weiwei. Ako na mismo ang pupunta.
Tanggalin ko ang damit mo, buwisit ka. Tanggalin ko ang damit mo, buwisit ka. Ikaw, Presidente Fee, sira ulo ka ba? Gaganti ka sa akin. May tao ba dyan? Pigilan niyo siya. Mukhang kailangan kong bigyan ka ng matinding gamot. Mangahas kang galawin ang mga tauhan ko. Mangahas kang galawin ang mga tauhan ko. Gusto mo na talagang mamatay. Lumapit ka. Hindi po, Jinye. Pasensya na po sa aking paglabag. Paglabag. Miss Kong, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Naalala ko sinabi ko na sa'yo, di ba? Si Kong Zewei ay tauhan ko. Mangahas kang galawin siya. Gusto mo na talagang mamatay. Gusto mong mamatay sa kamay ko. Ito si Jinye. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Jinye. Jinye, Jinye. Jinye. Sa hinaharap. Ayokong makita ang pamilya Fei sa Beijing. Jinye. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Jinye. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Jinye. Jinye. Sa hinaharap. Ayokong makita ang pamilya Fei sa Beijing. Jinye. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Jinye. May iba pa bang nang-aapi sa'yo? Lola, Jinye. Wala na po. gusto kong pumunta. Siguro walang tao na. Katulad ng apelyido na Fei. Na maglakas loob na baliwalain ang mga sinasabi ko. Tama ba? Binibining Wen. Ang mga salita ni Jinye, hindi namin magagawang pabayaan. Ngunit, Jinye, maaaring hindi mo masyadong alam. Ang ugali ng kapatid kong ito. Natatakot ako na kung palagi mo siyang palalayawin. Baka magdulot ito ng malaking kapahamakan. Sa totoo lang, hindi ko dapat ibunyag ang kanyang mga pagkukulang. Sa harap ng maraming tao. Ngunit natatakot talaga ako. Na malinlang ka, Jinye. Kaya ngayon, ako na lang ang gaganap bilang kontrabida. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga maling bagay na nagawa niya ng isa-isa. Sabihin mo sa akin. Ang kapatid kong ito, hindi masyadong malinis ang mga kamay niya. Ninakaw niya ang aking mga disenyo. Kaya pinagbawalan siya sa buong industriya ng disenyo. Siya rin. Nagmaneho ng lasing at nabangga ang iyong binti. Hindi mo siya kinasuhan. Napakabuti mo na nga. Hindi na kailangang protektahan siya ng ganito. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay? Ulitin ko. Si Kong Zewei ay akin. Sino mang magtangkang saktan siya, ay kalaban si Anjing ko. Naiintindihan niyo ba? Ang ganitong uri ng walang kondisyon, na proteksyon mula sa iba. Simula nang maospital si Lola, hindi ko na ulit naramdaman. Kong Zaiwei. Ang init, Jinye. Ang lalaking iyon. Nilagyan pala siya ng droga. Turuan niyo siya ng leksyon. Ipakulong niyo siya. Gusto kong sa susunod niyang buhay, sa kulungan lang ang bagsak. Si Young Master.
Zaiwei. Sino ako? Yan Jing, ang sama ng pakiramdam ko. Bilisan mo. Maghintay ang doktor sa bahay. Opo. Nasaan ang doktor? Sir, papunta pa lang ang doktor. Hindi ba't sinabi ko na mas maaga? Sa kwarto sa ikalawang palapag. Diretso siyang paakyatin kapag dumating ang doktor. Ang init, Jingye. Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Kasalanan mo to. Yan Jing, bakit siya nasa tabi ko? Hindi pa ako gising. Bakit ka nandito? Bahay ko to. Kung wala ako dito, saan ako pupunta? Bakit ako nasa bahay mo? Pinalitan pa ang damit ko. Anong ginawa mo sa akin? Anong nangyari kagabi? Hindi mo naalala. Naaalala ko. Pumunta ako sa jewelry banquet. Tapos dumating ka. Tapos, Kaya, kinalimutan niya na inakit niya ako. Kinalimutan niya lahat. Kahapon, inakap mo ako. Pinunit mo ang damit ko at hinalikan ako. Wala kang maalala. anong pinagsasabi mo? Paano ko? Magagawa sa'yo yon. Tingnan mo, Sir, papunta pa lang ang doktor. hindi ba't sinabi ko na mas maaga? Jingye, ang binti mo. Ang binti mo, Jingye. Kong Zaiwei, gusto mo ba talagang hindi ako makatayo? Naaalala mo pa ba ako? Dahil kanino ako nasaktan? Kong Zaiwei, wala kang puso. Magsorry ka na lang. Paumanhin, Jingye. Kasalanan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin kahapon. Nainsulto kita. Humihingi ako ng tawad. Dapat akong saktan. Sinusuntok ko ang sarili ko. Bakit siya? Parang mas nasaktan pa kaysa sa akin. Tama na. Sino nang gustong makita kang nasasaktan? Kung gayon, Jingye, kami kagabi. Tapos na. Ang ekspresyon niya. Baka totoo ngang nakuha ko siya. Paumanhin, Jingye, kasalanan ko. Babawi ako sa iyo. Ang pagbabayad ay hindi lang sa salita. Dagdag pa ang binti ko. Naisip mo na ba kung paano ako babayaran? Kung gayon,
Ano ang gusto ni Jingye? Kung gayon, ano ang gusto ni Jingye? Miss Kong, maliban sa katawan mo, parang wala ka ng iba na may babayad sa akin, di ba? Kasalanan ko ito sa iyo. Dahil binanggit na ni Jingye. Kung gayon, Ano nang iniisip mo? Nagmamadali ka ba? yan Jing, wala kang hiya. Sige na. Hindi na kita asarin. Gusto kong magtrabaho ka sa Yan Group. Ngayon ka na magsimula. Jingye, yan group. Anong klaseng designer ang? Hindi mahanap. Bakit ako pa ang kailangan? Siyempre dahil sa'yo. Palaging inaapi. Ilalagay kita sa ilalim ng mga mata ko para mapanatag ako. Kung gusto mong sumikat ang video, pwede kang tumanggi. Gusto mo naman akong tulungan. Pero nagpapanggap ka pa. Itong si Jingye, hindi naman pala nakakatakot gaya ng sabi-sabi. Bakit? Narito na po ang inyong iced americano. Okay lang po ba kayo, young master? Pero hindi ko alam kung bakit. Parang noong nakaraang buwan din. Sumasakit ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Gusto nyo bang magpatingin sa ospital? Hindi na. Pagkalipas ng ilang araw, okay na ako. Palitan mo ng hot americano. Sa sobrang init ng panahon, bakit ka umiinom ng hot americano? Ma! Parang si Kong Zaiwei ay nakarelasyon na kay Yan Jing. Kagabi, si Yan Jing ay pinakitunguhan si General Fee sa party. Ang ating financing ay tuluyan ng wala na. Hindi. Hanggat ang matandang babaeng yon ay nasa kamay pa rin natin. Ang babaeng yon, kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakatakas sa ating mga kamay. Walang silbi. Pinagbawalan na tayo ni Yan Jing. Nasaktan si Kong Zaiwei. Ano na ang gagawin natin? Kung ang financing ni General Fee ay hindi natuloy, kung gayon, manghuli tayo ng isa pa. Mas malaking isda. Si Yan Jing, hindi ba't interesado siya sa kanya? Kung gayon, hayaan natin ang babaeng ito. Nakunin ang pondo ni Yan Jing. Tama. Ikaw talaga ang matalino, ma. Halika, halika. Ipakilala ko sa inyo. Kong Zaiwei, Simula ngayon, siya ang ating departamento. ang design director. Tanggapin natin siya. Kong Zaiwei, pamilyar ang pangalang iyan. Teka, nakita ko ang kanyang impormasyon sa silid-aralan ni Yan Jing. Siya ba kaya ang minamahal ni Yan Jing? Manager, hindi ba't napagkasunduan natin na ang posisyon na ito ay paglalabanan sa susunod na proyekto? Siya, nabaguhan lang, na walang pangalan. Bakit siya ang magiging direktor? Nga, kung gusto niyang maging direktor, kailangan niyang ipakita ang kanyang talento. Tama. Si President Yan, mismo ang nagtalaga sa kanya. Kung may problema kayo, Maaari niyong tanungin si President Yan. Hindi ba't si President Yan ay hindi nagbibigay ng pabor? Ginawa niya ito para kay Kong Zaiwei. Mayroon ba siyang talento? siguro, ay ginamit niya ang kanyang katawan. Mahirap talaga ang buhay. Lahat na nakikita mo ay katulad mo. Ang bilis mong magkalat ng chismis. Alam ba ng nanay mo na number 3 ka? Sa pagkakaalam ko, hindi ko pa siya nakikita. Bakit niya ako tutulungan? Ang ganda ng hipag ko. Ang swerte naman ng batang yan. Weiwei, bakit ka nandito? Weiwei, bakit ka nandito?
Wen Yao. Kilala mo si Miss Kong? Naman, si Kong Zaiwei ay kapatid ko. Kahit na, hindi kami pareho ng apelyido. Pero kaming dalawa, ay talagang, magkasama ng mahigit 10 taon. Sa records, malinaw na nakasulat, na si Weiwei sa pamilya Wen, ay laging inaapi. Ngayon nandito siya. Nagpapanggap na malapit sila. Parang palakang dumidikit sa paa ng tao. Hindi nanunuklaw pero nakakairita. CJ, Samahan mo si Miss Kong para mag-asikaso ng papeles. CJ, teka. Ako na ang magsasama. Kay Miss Kong. Mas mabilis ako. Huwag kang makialam. Tapusin mo ang design mo. Paano mo nalaman na nakikialam ako? Baka gusto ni Miss Kong na ako ang magsama sa kanya. Tanungin mo siya kung hindi ka naniniwala. Kahapon tumawag ang ospital sa akin. Kung ayaw mong malaman kung ano ang sinabi ng ospital, sumama ka sa kanya. Nasaan ang mga mata mo? Nakabangga ka na, hindi ka pa humihingi ng tawad. Wiwi, pasensya ka na. Okay ka lang ba? Kung hindi, samahan kita para sa mga papeles sa pagpasok. Ituring mo na lang na paghingi ko ng tawad. Okay ba? Kung ganun, hindi na kita abalahin. Salamat sa iyong kabaitan. Kung may pagkakataon, ilibre kita ng afternoon tea. Sige ba? Huwag ka lang magpaapi. Tara na. Gumawa ka ng magandang design ha. President Bay, magandang pagtutulungan. Magandang pagtutulungan. Hahatid ko muna kayo. CJ. President yan. Hindi nyo kailangang gawin ito. Nakakatawa si President Bay. Kamakailan. Marami akong pinapanood na historical drama. Bawasan ang panonood ng walang kwentang short videos. Mas manood ka ng live streaming. Kong Zaiwei. Pumasok sa Yanshai bilang design director. Kong Zaiwei, ang galing ah. Walang ibang tao dito. Kung may problema, sabihin mo. Hindi mo kailangang magpanggap. Wiwi, hindi mo pa ba alam? Kahapon tumawag sa akin ang ospital. Sabi nila ang sakit ng lola mo ay nakontrol na. Ano ang gusto nyo? Ano ang gusto nyo? Sinira mo ang investment ni Faisong. Ngayon ang bagong proyekto ng pamilya Wen ay nangangailangan ng pondo. Sabihin mo, ano ang gusto namin? Mukhang ang leksyon na binigay ni Jingye kay Faisong ay hindi pa sapat. Gusto nyo pa talagang gawin yan. Sinong hindi nakakaalam na protektado ka ni General Yan? Kaya ka namin pinapunta rito para maghanap ng pondo kay General Yan. Para sa'yo. Hindi naman siguro mahirap yan, di ba? Impossible. Kong Zaiwei, huwag kang magmatigas. Yung lola mong matanda na, nasa ospital pa rin. Kayong mag-ina, baka nananaginip ng gising. Sa tingin nyo ba? Dahil sa akin, papayagan ni Jingye na sumipsip ng dugo ang pamilya Wen. Sa Yanshai. Hindi ba kayo natatakot mabusog? Kong Zaiwei, anong pinagmamalinis mo dyan? Protektado ka nga ni General Yan. Pero sa likod ng lahat, ginagamit ka na niya. Tingnan mo nga. Yang bibig mo. Linisin mo nga yang bibig mo. Kung Zaiwei, nagawa mo akong saktan. Maniwala ka. Ngayon pa lang, papatay ko na yang lola mo sa ospital. Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Kung may mangyari sa lola ko, paano mo na ako matatakot para gumawa ng disenyo para sa'yo? Kong Zaiwei, nagawa mo akong takutin. Wen Yao, sobra ang gusto mo, pero kulang ang baraha mo. Sigurado na mabibigo ka. Hindi ka rin magtatagal.
Pasensya na. Maaari bang padaan? Hi lang media. Anong ginagawa nila dito? Sila. Espesyal silang inimbita ng ministro. Para sa susunod na ilalabas. Na koleksyon ng alahas na mahal. Para mag-hype ng maaga. Sui-sui. Weiwei, anong ginagawa mo dito? Dali, dali. Malapit nang magsimula. Malapit nang magsimula, sui-sui. Hahanapin kita pagkatapos kong magtrabaho. Weiwei. Narinig ko ang nangyari sa party. Ikaw at si President Yan. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Kung gusto mong iligtas ko ang lola mo, pwede. Pero kailangan mong sumang-ayon sa 3 kondisyon. CJ, basta mailigtas ko ang lola ko. Kahit ano nang sabihin mo, papayag ako. Ang bilis mong sumang-ayon. Hindi ka ba natatakot na hingin ko ang... Basta hindi labag sa batas. Ayos lang. Kung ganon, makinig kang mabuti. Una, hindi ka pwedeng magpabugbog sa iba. Kahit sino. Pangalawa, hindi ka pwedeng magkaroon ng malapit na ugnayan sa ibang lalaki. Naiisip ko na dahil sa pakikiramay ko, nararamdaman ko ang ibang lalaki na gumagawa ng masama sa katawan ko. Mas masakit pa kaysa patayin ako. Pangatlo, hindi ko pa naiisip. Sasabihin ko sa'yo kapag naisip ko na. Ano? Hindi ba? Talaga siyang gusto. Hindi ba? Talaga siyang gusto. Hinaan mo ang boses mo, ate. Pasensya na. Medyo na-excite lang ako. Itong si Yanjing na to, mayroon ba siyang kakaibang ugali? Gusto niya ba yung mga bumabangga sa kanya? Una, inimbita kanya sa Yanshi para maging design director. Tapos may mga kondisyon pa. Bawat isa nagpapahayag ng pag-aari. Naprotektahan mo ang sarili mo. Ano ba iniisip mo? Kung gusto niya talaga ako, bakit hindi na lang niya ako ligawan? Bakit kailangan pa magpaligoy-ligoy? Kaya, hindi kanya gusto. Hindi, mahal kanya. Pero ayaw kanyang pilitin. Kaya pinanatili kanya sa tabi niya, para mahulog ka sa kanya. Dapat, ay install mo na, yung mga nobela sa phone mo. Hayaan na nga. Basta sa ngayon, hindi kanya sasaktan. Mas okay na to kaysa magstay ka sa Wen family. At pag malupitan ng mag-ina, mas mabuti na to. Kahit, hindi ko alam bakit niya ako tinutulungan. Pero sa ngayon para sa akin, siya ang pinakamagandang pagpipilian. Ay, Wiwi. Bumalik na si Shen Jiansao. Alam mo ba, ang totoo, itong balita na to, alam ko na kagabi pa. Pero hindi ko pa nasasabi. Sa'yo. Ngayon naman, nagulat ako sa inyo ni Enzong. Kayong dalawa. Ngayon ko lang naalala. Wiwi. Si Shen Jiansao, kababata mo. At may pagka-obsesibo. Gustong-gusto ka niya. Kung malaman niya na, may namamagitan sa inyo ni Enzong. Mangyayari kaya? Hindi mangyayari. 5 taon na siyang nasa ibang bansa. Siguro hindi na. Hindi na ako guguluhin. Sui-sui. Tama ako, di ba? Sana nga. Bago lang ako rito. Marami akong hindi alam. Kailangan kong magtanong sa inyo. Salamat po, Ministro. Huwag kang mag-alala. Si Miss Ong ay, tauhan ni General Manager yan. Ito ay, Dapat naming gawin. Akala ko may talento siya. Pero, umaasa lang pala sa katawan niya. Mangungopia. Nakakadiri. sino ba ang hindi? Naban na nga. May mukha pa siyang akitin si General Manager yan. Biglang naging design director sa Yan Corporation. Akala niya ba ang pagiging director ay kinokopya lang at magagawa na niya? Naku, kawawa naman si Wen Yao. Ang galing-galing pa naman niya magdisenyo. Kinopya na nga siya. Pinagtatanggol pa niya. Mamatay na sana ang mangungopia. Nga. Ang mga bibig nyo, nilagyan ba ng pampadulas? Ang dami niyong sinasabi. Kung ano ang sinasabi ng iba, iyon ang pinaniniwalaan nyo. Ang mga ulo nyo, palamuti lang ba? Hindi ba sapat ang mga trabaho na ipinapagawa ko sa inyo? May oras pa kayong magsismisan dito. Kung may ginawa siya, hindi siya dapat matakot sa sasabihin ng iba. Mangungopyang umaasa sa katawan niya. Nakakadiri.
Ang tapang mong magsalita. Pananagutan mo ba? Ang mga sinasabi mo. Gusto mo bang itanong ko sa abogado? Sa pampublikong lugar, ang paninirang puri sa iba. Ano ang pananagutan? Ang saya-saya. Mukhang tamang-tama ang dating ko. Yanzong, ikaw. Bakit ka nandito? Yan, Jing. Kung nagtagal ka pa, hintayin mo na lang na makita ang ate mo, namamatay sa inis, sa mga taong to. Anong nangyayari dito? Kapatid pala siya ni Yanzong. Kung magmumura ka pa, ipapaayos ko kay mama at papa. Ang blind date mo. Pinakikialaman mo na ako. Walang galang. Ang tapang nyo. Ano nang pinag-usapan nyo? Kayo. Hindi kayo masaya sa desisyon ko. Kung ganoon, hayaan nating patunayan ni Miss Kong ang kanyang kakayahan. Ang susunod na serye ng True Love ay pangangasiwaan ni Miss Kong. Kung mataas ang benta, kayong lahat, humingi kayo ng tawad kay Miss Kong. Kayong mga nag-umpisa ng gulo, magbitiw kayo. Hindi kailangan ng Yanshai. Ang mga empleyadong ganyan. Yanzong, Ang proyektong ito ay napakahalaga. Inimbitahan din namin ang hailang media para sa preheating. Kung may mangyaring hindi inaasahan, ang masisira ay ang reputasyon ng Yanshai Group natin. walang ganitong resulta. Ito, Yanzong, pag-isipan mo pa sana. O kaya, palitan na lang ng ibang proyekto. ako ang mananagot sa lahat ng mangyayari. Ako ang mananagot sa lahat. Ito, hindi ko nga masiguro sa sarili ko na mapapataas ang susunod na alahas. Ang benta. Yan, Jingle. Bakit ganyan ka magtiwala sa akin? Posible kaya na ito ang sinasabi nilang hindi magluluto ng tinapay para lang magpakitang gilas. Tongshan Express. Sino si binibining kong Zyway? Mayroon kang parating na padala. Ako po. Pero wala akong biniling bulaklak. Sheng Zhao, ito po ay galing sa boyfriend ninyo. Para sa inyo po. Pinapasabi niya po sa akin na mamayang gabi ay susunduin kanya pagkatapos ng trabaho. Pakipirmahan na lang po dito. Salamat po. Boyfriend. O ay, ang girlfriend mo ay magkakaroon na ng boyfriend. Anong boyfriend? Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ni Kuya. Limang taon na ang nakalipas. Wiwi. Miss na miss kita. Shen. Jayan. Zeo. Miss na miss kita. Ito pa lang ay, sa mga nagpapakaseryoso, hindi ka mananalo. Limang taon na. Si Shen Jayansu pa rin ba? Ayaw akong tantanan. Miss, pwede bang? Pirmahan mo muna ito. Yung susunod kong order ay malapit ng malate. Hindi ko natatanggapin ang bulaklak. Pakiusap, Kuya. Pagbaba mo, itapon mo na lang. Ang mga dokumento ng True Love series. Tingnan mong mabuti. Huwag mong kalimutan kung ano ang ipinangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Jingye. Ang ipinangako ko sa iyo. Gagawin ko talaga. Presidente yan. May online meeting pa po kayo mamayang 7. Reschedule ang meeting. Gusto ko nang umuwi. CJ, Presidente yan, sa tagal-tagal na. Hindi pa kayo nakakauwi ng on time. Bakit ang aga nyo ngayon?
Weiwei. Matagal na tayong hindi nagkita. Weiwei. Hindi ka nagsasalita, ayaw mo ba ng bulaklak? Kung ganon, sa susunod iba na ang ibibigay ko. Shen Jiansao, ayoko ng bulaklak. Huwag mo na akong hanapin. Galit ka pa rin ba sa akin dahil noon? Halos mapatay ko yung hayop na yon. Nagagalit ka ba sa akin? Alam kong nagkamali ako. Gusto lang talaga kita. Kaya ko nagawa yun. Pinadala ako sa ibang bansa sa loob ng 5 taon. Nagbago na ako. Hindi na ako magiging impulsive. Totoo. Maniniwala ka ba sa akin? Jiansao, ang pagmamahal sa isang tao, hindi ko papayagan na baliwalain. Ang paghihirap niya, Alam mo noong una pa lang, na ipapadala nila ako sa kama ng iba. Ikaw, nagkukunwari kang walang nakikita. Hanggang sa huling sandali, magpapakita ka bilang tagapagligtas. Lilitaw, gusto mo ba ako? Hindi mo naman talaga ako gusto. Ang pagiging mapang-angkin mo, ang nagpapagana sa iyo. Weiwei. Huwag mo akong galitin, okay? Nagsimula ng maniktik. Grabe. Nakikipaghalikan ang hipag ko sa iba. Kong Zaiwei. Mukhang kailangan talaga kitang itali sa bahay. Huwag mo akong galitin, okay? Shen Jiansao, bitawan mo ako. Weiwei. Napakasama mong bata. Pero walang problema. Kapag nakauwi ka na sa akin, magiging masunurin ka. Katulad ng 5 taon na ang nakalipas. Shen Jiansao, saan mo ako dadalhin? Siyempre sa lugar na dapat mong puntahan. Weiwei. Espesyal kong ipinagawa ang isang villa para sa'yo. Walang makakahanap. Sa pagkakataong ito, walang makakaabala sa atin. Suwail na anak. Noong nakaraan muntik ka nang pumatay. Dahil nagligtas ka ng buhay. Hindi kita papansinin. Tinulungan kitang ayusin. Ang napakaraming gulo. Pero ikaw, hindi ka lang nagsisisi. Ngayon, nangahas ka pang mangkulong at dumukot. Sa tingin ko, gusto mong dalhin ang sarili mo. Sa presinto, May sakit lang si Zoe. dadalhin namin siya sa ibang bansa. Para magpagamot. Magiging maayos din siya. Wiwi. Nakikiusap ako sa iyo, tita. Dahil lumaki kayong magkasama ni Zoe. Mula pagkabata. Patawarin mo na siya sa pagkakataong ito, pwede ba? Ipinapangako ko na. Dadalhin ko siya sa ibang bansa para magpagamot. Hindi na siya magpapakita sa harap mo. Dahil si Weiwei ay makakasama na ng iba. Bakit hindi ka na lang sumuko? Sinong nagsabing may iba na siyang kasama? Diyos ko, naghalikan na nga sila. Yan, Jing. Hindi mo pa rin ba tatanggapin ang katotohanan? Masyado kang nagmamahal. Hindi ko ba malalaman kung naghalikan kami? Wala akong naramdaman na kinakagat ako ng aso. Alam mo na naman. Lokohin mo na lang ang iba. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Inaapi ka na naman. Kong Zaiwei, hindi talaga kita pwedeng mawala sa paningin ko. Shen Jiansao, baliw ka. Bitawan mo ako. Kung hindi lang dahil kay tita, nang huwag akong magsumbong sa pulis. Kung gagawin mo ulit ito, magtatawag na ako ng pulis. Weiwei, hindi ba ako sapat para sa'yo? Bakit palagi mo akong tinatakasan? Shen Jiansao. Ikaw, bitawan. Sabi niyang bitawan mo siya. Hindi mo ba naririnig? Sabi niyang bitawan mo siya, hindi mo ba naririnig? Weiwei, okay ka lang. Sa teritoryo ko pa. Nagpapaloko. Walang silbi. Saglit lang akong hindi nakatingin sa kanya. Halos ilahin na niya ako. Para mamatay kasama niya. Kong Zaiwei, talagang gumagaling ka na. Yan, Jing. Bakit hindi mo na lang iwan? Ang boses mo sa bahay. Ang pangit magsalita. Presidente yan. Kailan ka pa nagkaroon ng interes na makialam sa problema ng ibang tao? Ang tao ko. Kailan pa naging pakikialam sa problema ng iba? Ang tao mo. Ako at si Weiwei ay magkababata sa loob ng 20 taon. Kailan siya naging tao mo? Presidente yan, palaging dominante. Pero kung gusto mo ang lahat, hindi ka ba natatakot na masunog? Ang pamilya yan ang unang pamilya sa Beijing. Ang mga bagay na gusto ko, yan Jing, ay hindi ko pa nabigo na makuha. Ikaw, Shen Dashao, gusto mong agawin ang mga bagay sa akin. Kailangan mo munang timbangin kung karapat-dapat ka. Ang pamilya yan ay naging unang pamilya sa Beijing.
dahil wala ako sa bansa. Ngayon, bumalik na ako. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Weiwei. Masyado akong padalos-dalos kanina. Umuwi ka sa akin. Pag-usapan natin ng maayos, okay? Ang pakiramdam na hawakan ng lalaki ang kamay mo. Nakakadiri. Huwag kang basta-basta humawak. Ang hawakan ng taong kinamumuhian ko. Gusto kong sumuka. Presidente yan. Talaga bang gusto mo akong kalabanin? Sinabi ko na sa inyo, siya ay akin. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Shen Jiansao, matagal na kaming walang relasyon. Pwede ba, wag mo na akong guluhin. Weiwei. Nahulog ka ba sa kanyang gayuma? 20 taon na tayong magkasama. Walang kwenta. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka na. Dito ka pa ba kakain ng hapunan? Hindi ka pa ba alis? Alis na tayo, Weiwei. Weiwei. Naging adik ka na sa pagiging dikit. Hindi ka pa ba titigil? Hindi mo kaya. Umalis ka na. Yan, Jane. Hindi mo siguro iniisip na mananalo ka palagi, di ba? Sasabihin ko sa'yo, pakakasalan ako ni Weiwei balang araw. Akin lang siya habang buhay. Pakasalan ka. Hindi mangyayari yon. Nananaginip ka lang. Sabi mo tutulungan mo ako na makuha si Kong Zaiwei. Totoo pa ba yon? Weiwei, yung kanina. Siya ba yung nagbigay? Sa iyo ng bulaklak kaninang hapon, si Shen Jiansao. Ano ba talaga? Ang relasyon ninyo? Magkakilala lang kami. Walang relasyon. Mabuti naman. Kasi kanina sa labas, nung tiningnan namin kayo, akala namin naghahalikan kayo. Nagalit si Ejing. Gusto mo na naman bang mag-date? Huwag kang tumingin. Ang tigas ng dila mo ngayon. Sa totoo lang, kanina sa labas ng pinto. Nang makita niya yung lalaki, na binagsak yung bag mo, mas mabilis pa siya sa kidlat. Sinuntok niya agad. Kahit na iniisip ko, na nagpapanggap ang kapatid ko. Pero ang cool niya doon. Yan, Jinyaw. Sa susunod na mag-date ka, hindi na kita pipigilan. Subukan mo. Huwag kang maniwala sa kanya. Ako, Salamat, Yan Jing. Elngan. Kung hindi dahil sa empathy, hindi kita tutulungan. Para ipakita ang sincerity ko, ilibre ko kayo ng dinner. Lumagpas na. Dito. Ay, mali lahat. Dito tayo. Sure, mauna na ako. Ihatid mo na si Weiwei sa bahay. Magpakabait ka. Para mabigyan kita ng chance. Ang dami kong ininom. Aalis na ako, bye-bye. Ang ganda mo talaga. Bakit? Manggugulo ka na naman ba? Bastardo. Saan galing ang bastardo? Huwag mo akong akitin. Bakit ka umiiyak? Hahayaan na kitang hawakan, okay na ba? Muntik na. Muntik na naman akong makulong. Sino ang magpapakulong sa'yo? Napanaginipan din kaya niya? Ang panaginip na yon. Bakit niya sinabing muli? Nakulong na ba siya dati? Sir, halika. Kong Zaiwei, makinig ka. Matulog ka. Ikaw.
Ang lakas mong tumawa. Pinagtatawanan mo ba ako? Wala, young master. Magpalit ng sasakyan. Sige po. Ang tigas ng pinto ng sasakyan. Hindi rin siguro komportable sumandal para matulog. Noong nakaraan, pinahanap ko sa'yo ang impormasyon ni Kong Zaiwei. Kumpleto ba ang nakumpirma? Dapat kumpleto. May problema ba, young master? May kulang. Hanapin mo ulit. Hanapin mo kay Shen Zhenzhao. Sige po. Young master. Saan tayo pupunta ngayon? Sa matalik niyang kaibigan. Shai Sui. Sa bahay niya. Sui, ang aga-aga, hindi ka natutulog. Anong ginagawa mo rito? Paano ako napunta rito? Sabi mo pa, lasing ka kagabi. Dinala ka rito ni Anjing. Nung binuksan ko ang pinto, nagulat ako. Akala ko nga, sumobra na ako sa pagsulat ng news article kaya nagkaproblema na ang mata ko. Buong gabi akong nagtataka kaya hindi ako nakatulog. Sabihin mo na ang totoo. Anong meron sa inyo? Bumalik na naman si Shen Jiansu para hanapin ka. Dapat alam ko na ang ugali niya. Hindi siya basta-basta titigil. Nagsisisi ako. Dapat noon pa lang, nagsumbong na ako sa pulis. Okay na, Sui. Noong mga panahon na iyon, hindi pa tayo legal. Nangahas kang mag-isa. Nailigtas ako ng buong tapang. Napakahusay na. Hindi natin kailangang maging masyadong kritikal. Sa nakaraan nating sarili. Wiwi. Pero anong gagawin mo ngayon? Kakatalon mo lang mula sa hukay ng pamilya Wen. Ngayon guguluhin ka naman ni Shen Jianzhao. Tama, Weiwei. Pwede kang humingi ng tulong kay General Yan. Hanggat handa siyang protektahan ka, hindi ka tatakutan ang 10 Shen Jianzhao. Para hindi mag-alala si Sui sa akin, pumayag na muna ako. Ipinagtimpla kita ng honey water. Mamaya kumain ka ng almusal. Sa mga susunod na araw, maging mabait ka. At manatili rito. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Sui, ang swerte ko na mayroon ako sa iyo. Kong Zaiwei, tumawag ang ospital. Pumasok ulit sa operating room ang lola mo. Ano? Wiwi. Saan ka pupunta? Hahatid na kita. Hindi na kailangan. Miss Kong, saan ka pupunta? Pinapayuhan kitang sumama. Sa young master namin. May plano si Shen Jianzhao. Pero paano niya nalaman kung kailan ako lalabas? Si Wen Yao kaya? Young master, ito ang mga impormasyon tungkol kay Shen Jianzhao at Miss Kong. Bakit parang may nambabasto sa akin? Wiwi. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Sorry, Shen Jianzhao. Pumasok sa ospital ang lola ko ngayong umaga. Pwede mo ba muna akong ihatid sa ospital? Huli na para sabihin yan. Pero sasabihin ko sa'yo. Walang nangyari sa lola mo, kaya hindi mo kailangang kabahan. Sumama ka sa akin pauwi, okay? Wei. Ano ba itong ginagawa mo? Ano ba itong ginagawa mo? Bakit palagi mo akong iniiwasan? Shen Jianzhao, hindi ako pag-aari mo. Lumayo ka sa akin. Kumpleto na ang mga dokumento sa pagkakataong ito. Opo, young master. Noong 18 taong gulang si Binibining Kong, dinala siya ng mag-ina ng pamilya Wen sa isang mayaman para ipalit sa investment. Nang iligtas ni Shen Jianzhao ang tao, nagkamali siya. Halos mapatay niya ang mayaman. Pagkatapos ikinulong pa ni Shen Jianzhao si Binibining Kong sa basement ng pamilya Shen. Napansin ito ng mga magulang ni Shen sa tamang oras. Kaya nailigtas si Binibining Kong. Pagkatapos ang mga magulang ni Shen, sa ngalan ng pagpapagamot, ipinadala si Shen Jianzhao sa ibang bansa sa loob ng 5 taon. Upang mapanatili ang reputasyon ni Shen Jianzhao, sinadya ng mga magulang ni Shen na itago ang pangyayaring iyon. Halos.
Halos ikulong na naman ako. Ang sinabi niya kagabi. Hindi lang pala basta lasing. Hanapan mo ako ng dalawang bodyguard na magaling lumaban. Palihim na protektahan si Kong Zaiwei. Ayokong dahil sa kanya na makaramdam pa ng kahit ano. Sige, young master. Ayaw mo ng pakiusap, gusto mo ng sapilitan. Wei, akala mo ba makakatakas ka? Young master, young master. Wei, gising ka na. Ipinagluto kita ng seafood porridge. Paborito mo dati. Tikman mo. Shen Jiansao. Kailan mo ako pakakawalan? Bakit kailangan pang lumabas, Wei? Manatili ka na lang dito sa akin. Hindi ba magandang mamuhay ng magkasama? Magkikita tayo araw-araw sa hinaharap. Hindi ba maganda tulad noong bata pa tayo? Halika. Sa puntong ito, hindi mo pa rin ba iniisip na may darating para iligtas ka? Tingnan mo ito. Ito ay liblib. Hindi ka makakatakas. Ipinanganak ka para maging nakatali sa akin. Sa buhay na ito. Akin ka lamang. Halika. Ang lugar na ito ay napakalayo. Kapag natuklasan ni Suisui na ako ay nawawala. At hanapin ako. Tiyak na abutin ng ilang oras. Bago iyon. Kailangan ko munang pakalmahin si Isda Jinsu. Anong nangyayari sa akin? Young master. Sinuri na ng doktor. Ikaw ay dahil sa shock na dulot ng sakit. Dapat ay may nangyaring problema kay Miss Adanye. Nasaan si Adanezue? Hindi makontak si Miss Adanye. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Nagpadala ng mensahe ang mga tauhan na si Miss Adanyu ay malamang na. Dinala ni Sn Jinsu. Nakakainis. Dapat ay dinala ko na siya. Pabalik kagabi. Hanapin siya. Kahit baliktarin ang mundo. Hanapin niyo siya. Tawagan ng tatay ni Ayan Jinsu. Sabihin sa kanya na kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang anak, ang pamilya Ayan. Young Master. Ang pamilya Bayan at pamilya Ayan ay mayroon pa ring kooperasyon. Kung sisirain mo ang relasyon sa kanila, baka magkaproblema ka sa mga shareholder, sa board of directors. Sige lang. Ang grupo ng matitigas ang ulo na matatanda, dapat nang ayusin. Basta't makahanap ng paraan. Para makuha ang cellphone sa kanya. Magkakaroon ako ng pagkakataong makaligtas. Shen Jiansel. Anak ka nang. Ano na naman ang ginawa mo? Dad, ano bang sinasabi mo? Kagagaling ko lang galing ibang bansa. Ano bang magagawa ko? Hindi ba't kayo ni Mama ay gustong-gusto na magpagamot ako? Nagpapagamot na ako ngayon. Nagpapagamot. Ikinulong mo na naman ba si Kong Zaiwei? Ikinulong. Anak, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tauhan ni Yanzong si Kong Zaiwei. Alam na ni Yanzong. Ang tungkol dito. Anak, pakawalan mo na agad si Kong Zaiwei. Sasama ako sa'yo para humingi ng tawad sa pamilya yan. Ano bang sinasabi mo, Dad? Akin si Kong Zaiwei. Akin lang siya. Ikaw, anak ka nang. Na-trace na ba ang signal ni Shen Jianzu? Ang lokasyon. Nahanap na, sa isang liblib na bundok sa labas ng lungsod. Pero mahina ang signal. Hindi namin matukoy ang eksaktong lokasyon. Yanzong, pupuntahan mo si Weiwei. Pwede bang sumama? Sakay. Kong Zaiwei. Huwag kang mapahamak. Huwag kang mapahamak. Weiwei. Bakit palaging may gustong agawin ka sa akin? Shen Jiansao, ano na naman yung pinaggagawa mo? Hanggat hindi kita lubusang nagiging akin, yang mga walang modong hayop ay hindi ka titigilan. Hindi ba? Shen Jiansao, anong balak mo? Sa tingin mo, bilisan mo.
Bilisan mo pa. Shen Jiansao, lumayo ka sa akin. Weiwei. Mas lalo kang. Naging pasaway kaysa noong 5 taon. Shen Jianzhou, gusto mo bang mamatay? Shen Jianzhou, gusto mo bang mamatay? Wiwi, okay ka lang ba? Dapat pala, hindi na kita pinayagan. Na lumabas mag-isa. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Andito na kami. Yan Jing. Mag-ingat ka. Okay lang ako. Shen Jianzhou. Pinagbantaan na kita. Huwag mo siyang galawin. Gusto mo bang mamatay? Pagbibigyan kita. Ikaw ang dapat mamatay. Ako at si Weiwei ay magkababata. Nagmamahalan. Kaming dalawa ang Itinadhana para sa isa't isa. Bakit kailangan mo pang sumingit? nagmamahalan. Si Raulo. Yan Jing. Dahil sa'yo. Kaya umabot kami. Sa puntong ito, Mahal na mahal ko siya. Paano ko siya matitiis na saktan? Ikaw. Ikaw ang nagtulak sa amin. Sa puntong ito. Ikaw ang nagpabago sa amin. sa kung ano kami ngayon, Kapag patay ka na, kami ni Weiwei ay magiging magkasama magpakailanman. tanging ang lalaking katulad mo. Ang isisisi ang pagkatalo sa iba. Yan Jing. Huwag kang magsaya. Ako at si Weiwei ay magkababata. 20 taon ng relasyon. Paano mo kami mapapantayan? Hindi niya lang naiintindihan ngayon. Balang araw malalaman din niya kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Shen Jiansao, matagal ko nang sinabi. Ang relasyon natin ay matagal nang tapos. Ang mga pagmamahalang magkababata ay noong 5 taon na ang nakalipas. Nang ikulong mo ako, ay naubos na. Ang sinapit mo ngayon ay kasalanan mo rin. Sui-sui. Tara na. Weiwei. Weiwei, mahal kita. Weiwei. Weiwei, hindi pa tayo tapos. Tingnan mo ako, Weiwei. Weiwei, Shen Jianzhou. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Huwag mo siyang galawin. Si Kong Zewei ay akin. Bugbugin niyo siya. Ipadala sa kulungan. Mula ngayon, ayaw kong makita siya sa labas ng kulungan. Makita siya. Weiwei, hindi mo ba talaga balak? Sumama ka sa akin pabalik. Sui-sui, mauna ka na. Ako at si President Yan ay may pag-uusapan pa. CJ, mauuna na ako. President Yan, salamat sa iyo. Pumasok ka muna. Gamutin natin ang sugat mo. Kung alam ko lang na nasugatan ka, dapat kanina pa. Hinayaan ko si Shen Jianzhou na masaktan pa. Parehong sugat. Bakit kapag sa kanya ay nakakairita? Ito ay nangyari nang binato ko siya ng lamp. Hindi ko sinasadyang nasugatan. Ng mga bubog. Hindi naman malala. Pasensya ka na. Nagpadalos-dalos ako. Okay lang. Okay na. Tapos na gamutin. Ikaw. Ang kamay mo. Bakit?
Nasugatan ang kamay mo. Bakit hindi mo sinabi? Mga maliliit na sugat lang. Ayos lang. Hindi pwede yan. Maliit na sugat lang ngayon. Paano kung magka-impeksyon? Lagyan ko ng gamot. Ang totoo. Kailangan mo lang protektahan ang sarili mo. Ikaw, Ang kamay mo. paano nasugatan? Paano nasugatan? Parang, ang sugat mo at ang aking pulso ay pareho at pati na rin sa iyong leg. Ang marka ng pagkakasakal na ito. Ngayon na iniisip ko. Simula nang makilala ko si Yanjing. Sa tuwing napapahamak ako, palagi siyang napapanahon. Nagkataon lang ba? Pero bakit? Mayroon siya. Parehong mga peklat sa akin. At ang 3 batas noong araw na iyon ay upang protektahan ako. At itinatag. Posible kaya? Gusto mo talagang malaman? Kung gayon sumama ka sa akin sa isang lugar. Shifu, aking disipulo. Ang babaeng ito ay ang sinasabi mo noon. Ang babae sa panaginip. Shifu, ang sinabi mo noon ay natupad lahat. Kaya ngayon ay espesyal na humihingi ng payo. Ang babaeng ito ay may pagdududa sa kanyang puso. Shifu, alam ko ang tungkol sa mga pangitain at pagbabahagi ng panaginip. Narinig ko na. Hindi ko lang maintindihan. Ang nakaraan at kasalukuyang buhay. Talaga bang umiiral? Pangitain at pagbabahagi ng panaginip. Talaga bang mababago? Ang karmic continuity na ito, ang sanhi at bunga ng reincarnation, ay may kaugnayan sa pagpapatuloy nito. Ang babaeng ito, hindi mo kailangang maging masyadong nag-aalala tungkol sa nakaraan at kasalukuyang buhay. Lumipas na ang nakaraan. Magsalita ka ng normal. Ang ibig kong sabihin ay, ikaw at ang aking disipulo ay bagay na bagay. Kayong dalawa ay dapat maging mabuti sa isa't isa. Talagang walang side effect. May punto ang master. Si Zawi ay tinuruan. Hindi ko talaga inaasahan. Mga panaginip sa hinaharap at empatya. Ang ganitong bagay. Talagang nangyayari sa totoong buhay. Talagang mahirap isipin. Ngunit dapat akong magpasalamat. Ang mga bagay na ito, lahat ay nangyari sa totoong buhay. Bakit? Dahil ako. Ikaw ay walang kabuluhang nagdusa. Napakaraming pinsala. Hindi ka ba naiinis? Sa simula, medyo naiinis ako. Pagkatapos ng lahat mula pagkabata, walang gumawa sa akin ng ganito. Ngunit, napakaswerte ko rin na makilala ka. Dahil lang sa mga yon, panaginip at empasya, hayaan akong makilala ka. At gugulin ang mga yon sa'yo. Hindi maganda, ngunit hindi malilimutang bagay. Kong Zaiwei, napakaswerte ko na makilala ka. Yan, Jing. Ako dapat ang nagsasabi nito. Kung hindi dahil sa iyo. Hindi ko alam. Kailangan ko pang maging ina at anak na babae ng pamilya Wen. Gaano katagal ako mapipilit? Salamat sa iyo. Lumitaw sa buhay ko. Binigay ko kay Lola. Sabi ng doktor na dinala ko, ang sakit ni Lola ay gumaling na. Sa loob ng 2 araw, magkikita na kayo. Siguro,
Maaari pa siyang lumabas ng ospital upang makita ka. Talaga, napakagaling. Salamat sa iyo, Ashu. Walang anuman. Ito ang dapat kong gawin. Tama. Dahil si Lola ay nailabas na mula sa ospital. Pupunta tayo ngayon sa pamilya Wen. Gusto kong putulin ang relasyon sa kanila. Baliw ka ba? Wiwi, anong mga salita ito na hindi natin mapag-usapan ng maayos? Sayang naman, ang ating mahigit 10 taon na relasyon bilang ina at anak. Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Pagdating mo pa lang gusto mo nang putulin ang relasyon sa akin. Talagang sinaktan mo ang puso ko. Ngayon, ang matandang hukluban na iyon ay kinuha mula sa ospital. Ang babaeng walang hiya na ito ay nailigtas na naman. Ang ipinangakong financing ni Shen Jianzhou ay hindi pa dumarating. Kung makatakas na naman ang babaeng walang hiya na ito, saan ako kukuha ng pera? Kong Zaiwei, bakit ka nandito? Kong Zaiwei, bakit ka nandito? Sa reaksyon niyang ito, ang pagdukot sa akin ni Shen Jianzhou ay hindi nga coincidence. Sa tingin ko, sinadya niyang gamitin ang balita tungkol kay Lola para ilabas ako. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Hindi ka dapat nandoon sa lalaking nagngangalang Shen. Shen ano? Walang anuman. Hindi ko alam kung kayo ay tanga. O talagang bobo. Kung hindi dahil sa inyo kay Weiwei, na inalagaan siya ng mahigit 10 taon. Wala na sanang pamilya Wen sa Jingchen. Ay, General yan. May sinabi ka na noon. Paano pa namin magagawang saktan si Weiwei? Hindi ba? Si Wen Yao ng pamilya namin. Napaka-inosente ng batang iyon. Akala niya si Weiwei at si Shen Jianzhou ay magkababata. Kaya niya ginawa ang pagkakataon para magkita sila. Tama na. Gusto niyo bang bigyan si Shen Jianzhou ng pagkakataong makita ako? O gusto niyong ulitin ang dating gawi? Alam na nating lahat ang totoo. Hindi na kailangang magpanggap pa. Nakakadiri. Weiwei, nagkakamali ka talaga. Ayokong mag-aksaya ng oras sa inyo. Inalagaan niyo ako ng mahigit 10 taon. Pero sa mga nakaraang taon, patuloy niyong ginagamit si Lola para iguhit ko si Wen Yao. Pinipilit niyo akong akuin ang kasalanan niya. At ilang beses niyo ako ipinadala sa kama ng iba para makakuha ng investment. Matagal ko nang hindi kayo inuutangan. Ngayon ako'y nandito para makipagputulan ng relasyon sa inyo. Hindi ka pwedeng umalis. Kahit nasa ospital, ang matandang hukluban ay dinala na. Basta't si Kong Zaiwei ay nasa pamilya Wen pa. Mahahanap ko pa rin ang bagong panakot sa kanya. Pero kung aalis siya, walang magdidisenyo para sa akin. Ang pinaghirapan ko. Sa loob ng maraming taon, nakikipag-usap ako sa inyo. Kasulatan ng pagpapawalang bisa ng ampon ay ipapadala sa loob ng 1 oras. Sa pamilya Wen, kung marunong kayong umintindi, pirmahan niyo ito. Pero kung Pirmahan. Siguradong pipirmahan namin ito. pirmahan, aalis na ba tayo? Salamat sa iyo. Pagkatapos pirmahan nilang huiin ang kasulatan, dalhin ang mag-ina sa istasyon ng pulis. Pagkatapos, hayaan ang legal department na magpadala ng nakasulat na abiso kay Wen Yao para papanagutin siya sa kriminal. Magbayad ng multa. Sa madaling salita, ayokong makita nila ang sikat ng araw sa labas ng kulungan. Hindi ba sinabi mo na pag-iisipan mo na huwag galawin ang pamilya Wen? Pinag-isipan ko na. Pero kailangan pa rin kumilos. Pinag-isipan ko na. Pero kailangan pa rin kumilos. Kaya pala ikaw ay ganito, Yanjing. Inapi ka nila ng mahigit 10 taon. Paano ko sila papalusutin ng ganito kadali? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang pwedeng umapi sa'yo. Salamat sa iyo. Kong Zaiwei, naaalala mo pa ba ang ating 3 kasunduan? Naisip ko na ang 4 kondisyon. Ang bawal kang saktan ng iba. Kahit sino ay bawal. Pangalawa, bawal kang magkaroon ng malapit na ugnayan sa ibang lalaki. Pangatlo, hindi ko kailangan na magpasalamat ka sa akin. Gusto kong tanggapin mo ng buong puso ang lahat ng pagpapahayag ng aking pagmamahal.
Yan, Jing. Bakit mo kailangang maging napakabuti sa akin? Ano ba yan, Weiwei? Karapat dapat ka sa lahat. Ng pinakamagagandang bagay. Sinasabi mo ba na nagkaroon siya ng one-sided empathy sa'yo? Diyos ko, ang mga eksena na nasa nobela lang. Naranasan ko rin sa totoong buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit hindi mo patunayan sa akin? Paano ko patutunayan sa'yo? Ganito na lang, si Yanjing ngayon ay nasa meeting. Hanggat kaya mong hindi siya kontakin at mapapunta mo siya dito sa loob ng 0 minuto. Maniniwala ako sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gagawin. Gawin mo sa sarili mo ang isang bagay na makakapagpagalit sa kanya. Siguradong lalabas siya. Ang estudyante kong ito. Simula pagkabata ay takot sa anghang at kiliti. Lalo na sa bato. Young Master, ang sitwasyon ng proyektong ito ay ganito. Tingnan nyo, mayroon pa ba kayong ipag-uutos? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ang proyektong ito. Ha! Young Master, ayos lang ba kayo? Ha 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 ha. Kong Zaiwei. Ang galing mo. $321. Anong ginagawa nyo? Ang bilis, totoo nga ang empathy. Yan Jingyao. Lola. Eyo, Weiwei. Apo, ako ito. Kasalanan ko ang lahat. Ngayon lang ako nakadalaw sa iyo. Hindi kita sinisisi. Apo kong mahal. Alam ko, para lang mapagastos ang mag-ina na Wen. Para sa pagpapagamot ko. Marami kang tiniis. Kasalanan ko dahil wala akong silbi. Hindi kita kayang protektahan. Hindi totoo na walang silbi si Lola. Marami akong natutunan kay Lola. Ang mga sinabi ni Lola, ang nagdala sa akin hanggang ngayon. Basta't okay ka. Mas okay na yon kaysa sa lahat. Naayos na ang papeles ni Zaiwei para makalabas. Wiwi, sino ito? Lola. Ako ang boyfriend ni Kong Zaiwei. Ako si Yanjing. Ngayon, kasama niya. Pupunta kami para sunduin ka pauwi. Lola, malaki ang utang na loob namin sa kanya. Siya ang naglipat sa iyo. Mula sa ospital ng mga Wen. Papunta rito. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko alam kung ilang beses na akong naibenta ng mag-ina na Wen. Jing salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat din sa iyo. Sa matagal na panahon. Sa pag-aalaga kay Weiwei. Napakabuti. Lola, napakabait nyo. Ito ang dapat kong gawin. Lola, sabi ng doktor ang kondisyon mo ay kontrolado na. Pwede ka nang umuwi para magpahinga. Uuwi na kita, okay lang ba? Sige, uwi tayong magkasama. Wiwi, pwede ba akong pumasok? Sige, pasok ka. Weiwei, tingnan mo. Kamakailan, ang kilalang designer sa industriya na si Wen, ang kaso ng pangungopya at pagmamaneho ng lasing, ay sarado na. Weiwei, ang mga krimen ni Wen Yao, ay isinapubliko na. Ang kanyang pangungopya at pag-angkin ng iyong mga disenyo, ay ibinunyag din. Kumpleto ang ebidensya. Ngayon, hindi mo na kailangang maging biktima ng maling paratang. Gawa ba ito ni Agan? Nitong mga nakaraang araw, abala ka sa pagguhit ng mga disenyo. Kaya hindi mo siya pinapayagang istorbohin ka. Kaya't pinuntahan niya at inimbestigahan ang katotohanan. Mula sa mahigit 10 taon na ang nakalipas. At inilantad din niya ang pananakot at pamimilit ng pamilya Wen sa iyo. Nagumuhit ng mga disenyo. Ngayon, alam na ng lahat na inangkin ni Wen Yao ang iyong mga gawa. Ikaw dapat ang designer na nagliliwanag sa mundo ng disenyo. Nga pala, Weiwei, ang seryeng True Love sa sandaling ilabas
ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang talakayan ay mabilis na tumaas. Sa loob lamang ng isang linggo mula nang ilabas. Nalampasan na nito ang pinakamataas na record ng mga nakaraang proyekto. At saka, gustong imbitahan ka ng hailang media na maging panauhin para sa kanilang susunod na headline. Weiwei, pupunta ka ba? Para sa aking susunod na produkto. Para magkaroon ng pre-launch hype. Kailangan kong pumunta. Weiwei, araw-araw kang gumuguhit ng mga disenyo. Isang linggo na kaming, hindi nagkakasama ng maayos. Hindi mo ba ako nami-miss? Sa ilalim ng parehong bubong, nagkikita tayo araw-araw. Ano pa ang dapat isipin? Weiwei. Kapag nakuha mo na, hindi mo na pinapahalagahan. Ang tigas ng puso mo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sige na, may interview pa ako bukas. Hindi na ako makikipaglokohan sa'yo. Matutulog na ako. Presidente yan. Medyo magarbo ang laro mo. Ayaw kang makita ni Weiwei. Kailangan mong isaalang-alang ang sarili mong dahilan. Hindi ka ba sapat na nagsusumikap? Wala ka ng appeal. Weiwei. Gusto mo ba? Ito. Mahirap hindi magustuhan, di ba? Yan, Jing, matagumpay mo akong naakit. Ngayon. Ikaw ang nag-initiate. Ang disenyo ni Binibining Kong sa pagkakataong ito, ang pinakamamahal na serye, ay lubos na minahal ng publiko. Ang pinakamamahal na seryeng ito, ay nakakataba rin ng puso. Gusto kong itanong, paano mo binibigyang kahulugan ang pinakamamahal? Ano ang kahulugan nito sa iyo? Dati, akala ko, ang pinakamamahal ay isang marubdob na panata. Ngunit napagtanto ko, na ito ay isang resonance. Kapag nagpadala ka ng mahinang signal, palaging may isang tao sa mundo na maaaring tumanggap nito ng tumpak at magbigay sa iyo ng magiliw na tugon. At sa proseso ng pagdidisenyo ng seryeng ito, ang aking sariling frequency ay unti-unting inaayos din. Ang pangunahing singsing na ito, empasya, ay nabili ng husto. Highlang Entertainment. Pwede bang tanungin si Binibining Kong ng Tui Entertainment? Ang inspirasyon sa disenyo ng singsing na ito ay Bantui Entertainment. Ano? Sa totoo lang, sa simula pa lang, nang dinisenyo ko ang singsing na ito, wala akong ideya. Pakiramdam ko ang mga linya sa aking panulat ay hindi kayang iguhit ang temperatura na dapat taglayin ng tunay na pag-ibig. Nalaman ko kalaunan mula sa isang tao. Ang Yulang Entertainment, ang pag-ibig dito ay hindi dapat ang kahulugan na ibinigay, kundi isang resonance sa parehong frequency. Ang langyo ay hindi kailangang magpakita ng intensyon. Ang simpleng pag-iral ay sapat na upang magpainit sa isa't isa.